Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to Squad Weekly Interactive Meeting. Ngayon po, nasa week 37 na po tayo ngayon. At napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon. I would like to show this picture to you, the animal kingdom. Kung nakikita po natin, there are different kinds of animals. Meron pong mammals, meron pong amphibians, meron pong bird. Alam niyo po, yung bawat isa, meron po siyang alam niyo po, yung bawat isa, talagang napakalaki po ang kanyang purpose, especially why these animals exist sa ating mundo. Alam niyo po, kung ang isang animals dito ay mawala, example, mawala na po yung bird, talagang malaki ang epekto sa ating mundo. Kasi po, meron po siyang role sa ating mundo. And also, I would like to show this picture with you, the sun and the moon. Alam niyo po, napaka-importante. Bakit po meron tayong sun at meron po tayong moon? Hindi lang po na merong araw at merong gabi. And this moon, kung hindi po siya mag-exist sa earth, talagang maapektuhan ng ating mundo. Even the sun, kung wala po yung sun sa ating solar system, talaga po masisira po yung ating mundo. You know, yung sun, if lumayo sa earth, kahit 5 inches lang po yung layo ng sun sa earth, ang mangyayari sa earth ay maging yellow, maging ice po yung ating earth. But the sun will close to earth, kahit 5 inches lang po yung mag-move siya ng 5 inches closer to the moon, ang earth po ay masusunog. Yan po, napaka-importante po ng design, kahit po yung earth and sun. And I would like to show with you this picture, and I know you are very familiar of this picture, baril, kasi po kayo ay mga pulis. And if you see this picture, meron pong baril, at yung baril na po ito, meron pong parts, and yung bawat parts po ay, I know, meron po siyang, yung design po ay meron pong purpose. And in that purpose, kung kunin mo yun, example, kunin mo yung trigger, how can you use that gun if wala ng trigger? So, napaka-importante po yung bawat parts, kasi po alam natin, meron po siyang design and purpose. Even sa ating body parts, meron po tayong mata, meron po tayong ilong, meron po tayong bibig, and yung bawat body parts po natin, meron pong design and purpose. And alam niyo po, sa buhay natin, I would like to relate this picture with you or this illustration. Even sa buhay po natin, sa career niyo po, sa personal life, even sa family, or in your leadership, sa opisina, or bilang isang leader, and sometimes napakarami pong challenges sa buhay. Napakarami po ng problema. But alam niyo po, yung bawat problema, bawat challenges po yun, ay meron pong purpose at it makes us strong. Even sometimes we don't like it. Even sometimes it makes us sad. Kasi alam natin po na napaka-painful or it makes us discomfort. But you know, dyan po tayo naging matalino, naging matapang, or dyan po tayo naging matibay sa bawat na ating pinagdadaanan. And that's the purpose ng bawat challenges, bawat problem na ating dinadaanan. And I would like to share this topic natin ngayon, live with purpose. Napakaganda po, mariremind po tayo dito, bakit kayo ay isang pulis or bakit kayo ay naging pulis. Live with purpose. I would like to share this verse with you in the book of Romans, chapter 8, verse
28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Napakaganda po ng verse. Kung maiintindihan po sana natin kung ano po yung ibig sabihin ng verse na ito, ay sa bawat araw, tayo ay ma-encourage. Even sometimes, napakahirap. Even sometimes, meron po tayong mga challenges along the way na ating harapin. Napakabigat ng problema. But if we will understand this verse, makapagsabi tayo, wow, kahit gaano kahirap, alam natin na meron pong purpose. You know, di ba, napagdaanan niyo po yung training. Yung bawat training, bawat experience po, it's not just a training. Yung bawat na experience po natin, hindi lang po yun na ma-enjoy po natin or dagdag kaalaman, but that meron po yung kasamang purpose na bakit natin ginagawa yung mga bagay na kahit nasa training pa. Because po, alam po natin, in the future, makikita po natin yung sarili natin, naging matatag tayo because of training na pinagdaanan natin, na nakikita natin, yung training na yon meron palang purpose. Ngayon po, ma'am and sir, if you experience things that na it makes you uncomfortable, ma'am, for sure, sir, talagang sa dulo, maiintindihan po natin bakit. Di ba? So ngayon po, ito po yung tanong, how do we live with purpose? I know po we exist sa mundong ito. Bakit, ma'am and sir, ay nag-i-exist kayo? Bakit ka pinanganak sa mundo? Or yung tanong, bakit naging isang tatay po kayo? Naging isang nanay po kayo? Or bakit naging pulis po kayo? Bakit nandyan po kayo ngayon sa isang office na kung saan dyan po kayo na assign? Bakit kaya? Yan po yung tanong. Why we live in this world? Ano po kaya yung ating purpose? Natanong po ba natin yan sa ating self, sa ating sarili? Na ano kaya yung ating purpose? That why we live with purpose? Or ang ngayon po, how do we live with purpose? And I would like to share with you this verse. Know God's purpose for our life. Napaka-importante po, ma'am and sir, na alam po natin yung purpose natin sa buhay. Napaka-importante po. Kasi po, kung hindi natin alam, hindi natin alam din kung saan tayo patungo. Yung direction ng ating buhay. Napaka-importante po, especially you are a leader. Napaka-importante po na alam niyo po yung direction niyo po sa inyong buhay. And it will start sa calling. It will start sa calling. Bakit, yun nga ang tanong ko kanina, bakit kayo naging pulis? Sabi ng iba, inutusan ng nanay, pagbalik naging pulis na. So, yan po. Bakit yun po yung career niyo po? Bakit meron kayong ganyang skills? I don't know, sa bawat isa, meron naman po tayong kanya-kanyang abilities and skills. We are unique because yung bawat isa meron po siyang strength na kanya. Why is it meron kang ganung strength? Why is it meron kang ganung abilities or skills? For sure, meron pong purpose ang ating Lord sa buhay niyo. And napakaganda po kung ating tingnan. We are created in His image. Ano po ibig sabihin? When God created the world, He created the animals, sun, moon, even the oceans, lahat po, the land. God created our earth. Even you and me, the Lord, ang creator po natin yung Panginoon. When God creates us, people, human, He creates us in His image. In God's image. Ibig sabihin po, mas
malaki po yung ating responsibility. Ang ating buhay sa mundo, why you exist, ang purpose po niyan ay mas malawak, mas mabigat, mas malaki. And napaka-importante na malaman po natin kung ano po yung purpose ng buhay mo, ng buhay ng bawat isa. God gives us different gift. Magagamit po natin sa ating buhay, magagamit po natin sa ating purpose na i-design sa ating buhay. Because binigyan po tayo ng gift. Okay? So, napaka-importante na malaman po natin yung ating purpose. For sure, some of you, it's already in that purpose, alam nyo na. And maybe some of you, hindi pa. So, let us the Lord, let us pray po natin, tanungin natin, Lord, ano kaya yung purpose ko? Please reveal to us na mabigyan po tayo ng discernment, na malaman po natin malaman po natin yung purpose ng ating buhay. Pangalawa po, ma-realize po natin that our purpose is to be a blessing to others. This is general. Lahat po tayo, may kanya-kanya po tayong career, may kanya-kanya po tayong direction, kasi iba-iba po yung gift natin, iba-iba po yung skills and abilities. Pero yung bawat isa, yung purpose niya po yun ay maging blessing sa iba. But this is a general thing. Lahat po tayo dapat maging blessing. Yan po yung pinaka foundation. Even if you are example, yung doctor, yan po yung purpose sa kanya is to help the needy, or example, yung may sakit. Ang isang lawyer, ganun din. Yung purpose sa kanya is to give counsel sa needy. And sa police, kayo po, ma'am and sir, you have to realize that bilang isang police, yung purpose po niyan is to be a blessing to others. Yeah. And I know, yan pong ginagawa ng ating kapulisan. You go down to our community to help them. And napaka-importante po ng duty ng isang pulis. Because you are the one who give order and peace sa bawat community. Try to think, ma'am and sir, kapag wala na yung pulis, hindi nag-i-exist si pulis. Di ba? Magulo. Walang peace. Kahit saan siguro maraming patay, maraming mga krimen, kung si pulis hindi mag-i-exist. So, napaka-importante po ng inyong duty. Napaka-importante po ng inyong career. Napaka-importante po ng inyong buhay sa amin. And we are so thankful po na nandyan po kayo para sa amin. Na yung bawat isa, yung bawat Pilipino ay makatulong ng maayos sa gabi. Because we know, meron pong pulis na nandyan nakabantay. And we are so thankful for that. And you know, ma'am and sir, hindi lang dapat ma-realize po natin. Hindi lang dapat na malaman po natin kung ano po yung ating purpose. Kasi ang Panginoon, merong plano sa buhay niyo po. Napakaganda ng plano po yun. Ano po yung plano ng Lord sa bawat isa? Maging blessing. Let's try to ask ourselves. Naging blessing ba tayo sa ibang tao? Naging blessing ka ba sa kasama niyo po sa office? Naging blessing ka ba sa bahay niyo po? And napaka-importante po na ma-realize po natin that the purpose of our life is to bless others. And I would like to share with you this last point. Follow God's purpose for our life. And I know na you are willing, you are excited to follow God's purpose sa buhay po natin. Alam niyo po, yung plano ng Lord sa buhay natin is to bless us. Sabi niya po, I will not harm you. My plan is not to harm you, but to give peace, to give hope, to give joy, to give strength, abundant life. Diba? Yan po yung plano ng Lord sa ating buhay. Pero, we have to follow God's purpose. Alam niyo po,
yan po yung design ng Lord. Napakaganda po yung design ng Lord sa ating buhay, yung plano ni Lord. Pero kung hindi natin masunod kung ano yung plano ni Lord sa ating buhay, possible hindi natin ma-enjoy yun. Possible po na iba po pala yung direction po natin sa pinupuntahan nating direction din, na hindi natin ma-enjoy kung ano yung gusto ni Lord sa ating buhay. His thoughts are higher than our thoughts. Mas matalino po yung Lord. He knows what is best for you and for me. And hopefully, Ma'am and Sir, you will follow that purpose in your life. Maraming salamat po. God bless everyone.